For the first time in 2 years, mga kababayan, simula nung naupo si BBM bilang presidente, ay nakahuli na rin tayo ng mga smuggler. Big time smuggler, puro mga kababayan, itong nag-i-smuggle ngayon ng mga isda. Nahuli po nila BBM mga kababayan at proud na proud sina BBM sa kanilang achievement na ito na after 2 years. Matapos ang kaliwat ka ng mga sabi-sabi mga kababayan ng mga smuggler doon, smuggler dyan, nakahuli na rin sila ngayon sa wakas. Pero wala po silang nahuling tao mga kababayan ha. Walang pinakita eh. Ang nahuli lang nila mga kababayan ay mga isda. At eto naman ngayon mga kababayan, ang binibigay-bigay nila sa tao mga kababayan na pinangunahan talaga ni BBM sa pamamagitan bilang ayuda. Okay lang naman, di ba? Siguraduhin mo lang PBBM na ligtas yung kainin dahil ang sabi wala raw sanitary permit. Yung mga permit mga kababayan na nasuri talaga ng pinamigay nila ngayon mga kababayan. Panoorin po natin ha. Sa kanyang pahayag, sinabi ng Pangulo na ito na ang unang kaso sa ilalim ng bagong batas na Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. After 2 years mga kababayan, may nahuli na rin pero isda. Ang isa, ito na yung pinakauna. Wow, pinaka, tapos una pa. Na magiging kaso sa ilalim ng ating bagong Anti-Agricultural Sabotage Act. Sino ang nahuling tao, BBM? Baka naman wala na naman yan. Nakumpiska lang ang mga kontrabando. Bagong batas natin para patibayin ang sanksyon sa mga nagsumusubok na pumasok na hindi nagbabayad ng duty, hindi nagbabayad, smuggling. Ini-smuggling nila yung mga agricultural goods. Sino nahuli nyo? Ang problema dyan mga kababayan ha, makumpiska man ang kontrabando, wala ring tao. Sasabihin lang ng nagdala dyan mga kababayan, pinadala lang yan sa amin nung nagpadalaan dun sa ibang bansa. Sino mahuhuli? Magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Happy May pamasko na naman ako, may pang-ayuda na naman ako sa mga Pilipino. Ibibigay niya mga kababayan sa mga Pilipino. Okay rin naman, di ba? Pero talagang dapat kang pumunta dyan para ikaw mamigay ng isda. Nandito lang po kami. Ibigay mo lang diretsyo, wag mo lang papilahin. Upang mag-supervise po at makita kung paano gagawin dito sa pag-distribution ng tulingan. Isda. Tulingan. Itong nahuli. Mackerel. Alam niyo po, ang pinanggalingan nito ay may nagpasok na illegal. In short, in-smuggle. Nahuli. Nitong mga isda na ito. Kulang sa papeles. At bali smuggling. Diyos mio. Nakakatawang isipin mga kababayan na binabanggit ang presidente ang word na smuggling tapos naalala natin si Maharlika. Di ba palagi niyang sinasabi ng mga kababayan na smugs. Na kinukonekta niya doon kay Admiral na asawa ni BBM. Ngayon mga kababayan, nahuli na. Ang mga isda ha, walang tao. Na papasok ng Pilipinas at mabuti naman ay nakita si Chaka, nagloading na naman. Kaugnayan ng Department of Agriculture at saka ng ating customs ay nakita nila na hindi maganda, hindi kompletong papeles, hindi... Safe pa yan? Dapat i-test muna yan, BBM bago ipamigay. Baka puno yan ng contamination. Kompletong pagbayad. Kaya po, kinumpis ka ng pamahalaan. Kaya ganun po ang aming, ganun po ang nangyari. Ngunit, nakita naman ninyo, naka-freezer pa ito. Ika namin, napakasayang naman ito. Katakot-takot na isda ito. Ang daming pwedeng pakain. Marami tayong mapapakain. Utal-utal na siya mga kababayan. Kaya sabay singhat. Kaya pwede distribute po natin doon sa inyo, dito sa inyo, para meron naman pantulong para kayo. Sige, ibigay mo na lang isang box, isang tao. Para sila na ang bahala dyan. Ang dami, ngayong araw. Meron na kayong tigalawang kilo, di ba? 2 kilo lang.
Sa dami niyan, halaga daw mga kababayan is millions and millions of pesos. O, 2 kilo. O di... Dagdagan mo naman, gawan mo lang 5. Kaya naiba po ang Hindi masayang ilan, oh. Dahil 2 kilo lang ibibigay, mas eh. po namin, imbis na hamon at saka mga lechon, isda. Smuggled na isda ang pamimigay. Walang gastos ang gobyerno, oh. Mga tulingan ang aming dala. Ano daw? Mga tulingan ang aming dala. Pero para naman, yun na nga, at hindi masayang, ang DSWD, ito po si Secretary Rex Gatchalian, siya yung lagi pagka namibigay tayo ng tulong sa taong Pasalamat kayo mga kababayan ha, na mayroong na kumpiskang smuggled na isda. Kundi walang pamasko. Ang DSWD po ang lead agency at in coordination siyempre ng ating local government. Alam niyo naman po, ang national government, ang katotohanan niyan. Ayun ang mga isda, kung hindi tayo nagtutulungan ng mayor's office, ng LGU, lahat po ng opisyal, ang ating mga Mahilig ito sila mga kababayan, yung mga smuggled na bigas, di ba? Pinangunahan din Tambaluslos mga kababayan, ginawang ayuda. Tapos andun talaga sila. Hindi nyo ba magawa yan in silence? Anyway mga kababayan, politiko nga talaga. Lahat, kahit pa yung mga smuggled dyan, dapat, pictorial na. Parang sa akin talaga, pasalamat yung sa akin. Kung hindi dahil sa akin, hindi niyo matatanggap itong mga smuggled na isda. Ay hindi po magandang patakbo. Kaya papasalamat ako sa kanilang pag-uugnay at pagbibigay ng importansya dito sa ating ginagawa. Wow! Okay, yun lang naman po at asahan po ninyo na kapag mayroon pa mga smuggled, pamimigay. May ganitong pangyayari, ang una naming iniisip kung paano gagamitin itong mga nahuling mga bagay-bagay na ito. Kung minsan hindi lang naman pagkain, may agricultural products. Mayroon ding mga shabu na na-smuggle, mga cocaine, mga heroin. Papamahagi mo rin ba? Susunugin yan, sisirain yan, di ba, BBM? Ano na yung nahuli ng isang van na mga good item? Nasira na ba? Kasi tayong bagong batas na itinatawag ang Anti-Agricultural Sabotage Act. Bakit ngayon lang nakahuli? After 2 years, tapos ang tagal na yan ha. Si Amy Marcos mismo ang nagsabi mga kababayan, yung mga rice smuggling, ang tagal na yan. Ngayon lang nakahuli. At Ibig least, sabihin okay lang. Sige. Ginagawa natin ang lahat ng pamamaraan upang pababain ang presyo ng pagkain. So, eto na ang solusyon. At yun po, dahil yung smuggling po, ang problema kasi sa smuggling, ang ginagawa po, ini-smuggle nila, pinapasok nila, tapos iipitin. Hindi ilalabas. Mag-aantay hanggang tumaas ang presyo. Pag tumaas ang presyo, sa kanila pagbibili. Kaya't yun ang iniiwasan natin dahil ang nabibiktima dyan ay ang taong bayan, yung pagkaraniwan na... Masama BBM yung mga ismags. Nakilala kang ismags, BBM? Ating mga mamamayan. Kaya't hindi natin papayagan na matuloy yung mga ibigay mo na yung mga isda. 2 kilo lang ibibigay mo. Gawin mo lang 5. Ang dami niyan. At ginawang nga namin ng batas. Nag-aantay na sila. May dala ng mga supot, mga kababayan, mga plastic cellophane. Gutom na ang tao, pinag-antay pa. Ginutom pa lalo. Kayo ngayon ang naging beneficiary dito sa ating isda. Dito sa ating nahuli na smuggled fish. Smuggled agricultural products. Mackerel. At tulingan. Sana, mabuti naman, ako'y nasisihan na nandito kayo lahat. Mag-try ka daw BBM ng isa para masabi talagang safe. Dahil wala puro ang sanitary permit yan mga kababayan. Hindi masasayang at magagamit naman ninyo. Okay, maraming salamat. Na-check Merry na ba yan? Christmas po! May isda kayo, 2 kilo. Smuggled fish. Dito na po nagtatapos ang ating maikling programa. Muli, maraming salamat po, mahal na Pangulo, sa inyong pagbisita dito sa Barangay 649, salamat sa isda. Paseco Port Area, Manila. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Namigay ng smuggled na isda. His Excellency Ferdinand 2 kilo 2 kilo. Marcos Jr. Siya talaga magdidistribute? Sige.
Sana dinala mo yan, asawa mo si Admiral dyan, oh. Siya ang mamahagi ng isda, hand to hand. Ayaw dahil iwi. Oh, I'm so New York, ayaw ko humawak ng isda. Oh, ay nako. Anyway, mga kababayan, wala tayo kontra dyan na. Kung malinis lang yan ha, patunayang safe talagang kainin. Di go. O ano masasabi niyo dito mga kababayan sa pamimigay ng isda ng Presidenteng Marcos? Post your comments below.